Magandang araw po, Dr. Tia. Dito po tayo sa aking YouTube channel at welcome po sa aking mga subscriber. Napapanahon po ngayon ang tag-ulan. Ngayon, lalo na po sa Mm, Pilipinas, marami pong mga lugar na bahain. mm, mm. Gusto ko po sanang itanong, Dr. T, ano-ano po ba ang mga sakit na nakukuha sa baha? Okay, that's a very good question, ano. May mga sakit talaga na common 'pag yung tag-ulan at saka lalo na pagka yung lumulusong yung mga tao sa baha, ano, alam mo naman na minsan, napipilitan silang ano, nakatsinelas lang o ano, hanggang tuhod, hanggang hita yung baha. Na-expose ka sa flood water, which is dirty. Ang unang-una diyan, lalo na sa mga bata, maraming mosquito-borne illness pagka may baha. Kasi siyempre, yan ang gusto ng mosquitoes. Kasi pag maraming tubig, maraming itlog, ano sila, marami sa opportunity na mag-breed. So, hindi lang mga bata, kundi dapat mag-iingat din yung mga trying to get pregnant o kaya pregnant na dahil nga na-identify na sa Pilipinas yung Zika virus. Yung Zika virus na natatransmit ng mosquito, nagkokos yan ng either mamamatay yung bata sa loob ng womb or magkakaroon ng deformity. Ipapanganak na may mga either parang may brain damage, maliit yung natawag microcephaly, so matigas Maliit po yung yung brain. bata, maliit yung brain, at saka naapektuhan yung development ng organs ng baby. So isa na yun yung brain, minsan kidney, ano. So nabanggit ko yun. At saka siyempre dengue, number one na yan pagka tag-ulan. Dengue, Zika virus, pwede rin ng malaria, mas marami rin malaria pagka tag-ulan. Ngayon, yung mga adult naman at saka babae at lalaki na lumulusong sa baha, prone yan sa isang sakit na tawag leptospirosis. At ang leptospirosis, dahil yan sa isang bacteria na tawag yan Leptospira borreliasis. Yung Leptospira ay galing sa dumi ng mga daga. Kasi ang mga daga pag na-stress, nag-excrete sila ng maraming Leptospira sa dumi nila. Tapos yung Leptospira, lumalangoy yan sa tubig. Kasi ano yan spirochetes yan, bacteria yan, pero para siyang worm. Papasok yan sa mga, lalo na may sugat ka o kaya minsan sa pores kahit wala kang sugat. Pwede ka leptospirosis, which ang leptospirosis, delikado kasi nagkukos ng kidney failure yan. Naapektuhan yan ng kidney. Oo, at Ah, saka nagkakaroon ng blood poisoning minsan naman, septic shock na nakakamatay. Mm. Sige. Nagagamot po ba yung leptospirosis? Oo naman, kaya lang dapat ma-identify mo agad, again, yung recognition kasi nagagamot naman ng antibiotics yan kasi nga bacteria yan Hindi naman yan ang virus nga na gaya ng mga like dengue, mas mahirap gamutin kasi hindi mo na mapapatay yung virus So, ang kailangan lang sa dengue, yung maintain mo yung blood volume ng pasyente, tsaka blood transfusion, yung plasma transfusion, mga ganon. Pero ibig sabihin, yung mabalik tayo sa leptospirosis, minsan mahirap ma-diagnose kasi delayed. Minsan tatlong weeks ka na, 2 to 3 weeks ka na na-expose sa baha. Ngayon pa ako palang kakasakit. Umaatake? Ngayon pa lang maatake, nasa sa bloodstream na Kaya siya, po ko dumadami naman na siya. naitanong yun kung, Mm, nagagamot yung leptospirosis. Akala ko po kasi 'di ba usually po sa mga nababasa ko, ang leptospirosis ay nakukuha ng isang taong lumulusong sa baha. Especially prone po doon yung mga tao na may mga sugat sa paa na mm, napapasukan ng mismong directly ng tubig baha. mm, mm, And then hindi natin sure mm, kung yung tubig baha po is merong mga kasamang dumi ng daga at doon po sila mm, nagkakaroon ng contact at mm. maaaring ma-expose sila sa leptospirosis. Ngayon nga po, Yes, you're Dr. right. Chu, ang tanong ko kasi, para kasing naisip ko before, hindi ba siya parang kagat ng ahas na talagang, ah, directly na talagang tumatalab ta's namamatay kaagad? So, nasagot naman na rin po ninyo na sabi nga po Hindi, ninyo, hindi. mahirap ma-diagnose ang leptospirosis kasi Mhm, nagtatagal pa mm, po mm. yan ng ilang araw Mm, or mm, weeks mm. pa minsan po yung inaabot Mm, bago mm. ninyo ma-detect na may sakit na Mm. leptospirosis or nagkaroon Mm, siya ng mm. contact sa mga gano'ng klase ng Mm, sakit mm, na mm, nakukuha nga po mm. madalas sa baha. Ang tanong ko Mm, po, Dr. T, mm. ano po ba yung mga symptoms na puwedeng ma-detect
kaagad na nagkaroon kayo mayroon kayong leptospirosis o Ay, nakakuha kayo ng sakit na leptospirosis? yun nga, may history ng baha, lumusong sa baha yung tao, baka nga may sugat o baka may kinamot siya, kagat ng lamok, kinamot niya, nagdugo, naging portal of entry yun ng bacteria. Isa yun, yung history, ano? History ng, sandali, i-off ko tong maraming notification eh. Ngayon, yung yung isa pang dyan, fever. Nagkakaroon ka ng fever. So, minsan, akala ng tao, ay, trangkaso lang yan. Akala nila, baka naman sipon lang yan. Siyempre, pag tag-ulan, sinisipon ng tao, nauubo, nagkakaroon ng fever. Pero ang pagkakaiba niyan, sa leptospirosis, naapektuhan ng pag-ihi. Parang sumasakit tsaka sumasakit ang mga kidney, itong mga sa side, sumasakit, may muscle pain, concentrated dito sa kidney. Tapos, ang niyan, minsan, nagpuproduce ng shock. Pwede mag-shock yung tao dahil nga overwhelming yung alam mo, pag ang immunity ng tao mahina, mabilis ang dating, mabilis yung sunod-sunod na yan. Fever, tapos maya-maya, meron ng sign ng renal failure, minsan nga, liver, ina-attack din yan ng leptospira. Pero pag malakas ang resistensya, madi-delay. Minsan weeks bago lumabas. Parang ganun. Kasi nilalabanan ng katawan. Sa leptospirosis, ang talagang unang simptomas na nakukuha pagkakaroon ng lagnat. Lagnat po na tumatagal po ng ilang araw. Oo, araw na talagang chills. How about sumasakit po yung kidney? Sabi po ninyo, mayroong sumasakit yung tagiliran. Tumatakit sa tagiliran. Tapos physical appearance. kumukonti yung ihi. Parang nababalisaw-saw ang tao. Yun ang isang importante. Sa physical appearance po, may kagaya po ng balat? Naninilaw po ba yung balat? Or may changes po ba sa kulay ng balat? Yeah. Pwedeng mag-cause din yun ng gano'n, pero ang kadalasan pag systemic, pwedeng magkaroon din ng, pati liver niya, pwede ka pa rin magka-jaundice dun pagka talagang, Opo, kasi parang ang nababasa ko po before, Dr. T, usually kapag nadidetect na merong leptospirosis po yung isang tao, naninilaw po yung balat. Nagkakaroon po ng fever ng ilang araw. Tapos tinatanong po ng ibang doktor kung lumusong sa baha, may sugat ba nung lumusong. So, probably nakakuha sila ng ganong klase ng sakit noong bumaha. And then, ayun ang hindi ko po alam, is yung sinabi po ninyo na yung kidney pala naapektuhan kapag merong leptospirosis, nahihirapang umihi, may sumasakit ng mga tagiliran. So, ayun po, para po sa aking mga subscribers, sa aking mga kababayan dyan sa Pilipinas, mag-iingat po kayo. Mahirap po bang gumutin ng leptospirosis? Nangangailangan po ba yan ng matinding gamutan? Life-threatening po ba yan? Oo, life-threatening. Lalo na kung mahina ang immune mo, ang response mo. Oo, pwedeng mataas din ang mortality. Yan siguro nasa mga 20%. Mas para rin ko niya, mataas. Marami ring namamatay dyan. Para ring dengue, pag ang bata malnourished, mahina ang resistensya. Ang kasi ng dengue is karamihan sa mga areas na merong protein malnutrition, parang kulang ang kinakain ng mga bata sa protina, mahina ang resistensya, hindi sila makagawa ng depensa, namamatay sila sa dengue. Yun ang observation, karamihan namamatay sa mga sa squatter area, ganun, o yung sa mga rural area na talagang either nadidelay yung gamutan at saka at the same time, malala na bago dalhin sa ospital. In other words, ang access kasi napaka-importante. Ganon din ang leptospirosis. Kailangan magkaroon agad ng access para ma-test. Malaman agad na so once na maagapan naman po yung leptospirosis at nagpa-check up po agad sa pinakamalapit na doktor, naagapan naman po yan. Totoo po ba yun, Dr. Yes. Mababa. Talagang prevention po talaga lagi ang full recovery yan kung madadala agad sa mare-recognize. Opo, nangangailangan po ba yan na mag-stay sa ospital, ma-confine pagka po merong leptospirosis? O operahan po ba yan? Hindi. Kailangan lang ng IV. Unang-una yan, huwag ma-dehydrate yung tao, bantayan yung, kasi initially pwede siya mag-cause ng acute renal failure.
'Di ba napag-usapan natin yung chronic renal disease, iba naman yung acute renal failure. Acute renal failure usually due yan sa sepsis, yung pagka merong blood infection o kaya yung dehydration, kumukonti yung ano dahil blood volume mo kasi nga lumalabas yung serum natin sa katawan. You know, lumalabas, nade-deplete yung kidney, hindi siya nabibigyan ng adequate blood supply, nagpe-fail, nagkakaroon. Una, kukonti ihi, kukonti na, yung tawag namin doon urine output, yung dami ng ihi, kukonti yun. Pwedeng kumonti yun hanggang sa mag-lead sa acute renal failure. Ayun, thank you po Dr. T. So para po sa mga subscribers, sa aking mga followers na makakapanood po ng video na ito, pinapaalala lang po namin ni Dr. T na panatilihin ang kalinisan sa paligid at kung maaari, kung may sugat or may ibang wounds, mag-ingat po sa paglusong sa baha. Gumamit po kayo ng safety na bota na hindi butas, na hindi mapapasukan yung paa nyo, or balutin nyo ng something na mapoprotektahan yung paa nyo para at least prevention is a cure. Kumbaga, Very good na advice. hindi Yes. pa po nangyayari, nape-prevent na natin. Do'n mo lang naman yun mape-prevent, Dr. T, yung pagkakaroon ng leptospirosis, yung totally na pag-iingat kapag may paha. Lalong-lalo na doon sa mga taong may sugat sa paa, iingatan po ninyo na huwag mabasa ng tubig baha. Yun lang po yung pinapaalala natin sa ating mga subscriber kasi ang pinaka-common na sakit po talaga na pwede ninyong makuha ay ang pagkakaroon ng leptospirosis kapag lumulusong kayo sa baha sa atin sa Pilipinas. Mapwera pa doon sa cause ng baha na naiiwan ng baha kasi nga syempre nagkakaroon ng mga stagnant water, nagkakaroon ng bahayan ang mga mosquito, so ayun na, papasok na diyan yung dengue at iba't iba pa pong klase. Opo. Iba't ibang klase. So, una, panatilihin natin ang kalinisan ng paligid at mag-iingat po once na lumusong sa baha. Maraming pong salamat, Dr. T. Ingat po kayo and God bless. Yes, Thank you you're po sa lahat po welcome. ng ating Thank you mga rin. subscribers. Thank you very much for the opportunity.